kailangan natin makinig sa banal na scripture. You don't need to be loud. Hindi natin kailangan mag-ingay o loud. Kailangan tayo ay sensitive in the spirit kung ano ba yung gusto ipagawa ng Panginoon sa atin. And today, God is teaching us a new chapter in our life word. Yung pinag-usapan natin last week, kung natatandaan nyo, it's about the Lord is directing our path. So, dinadirect niya yung ating mga daan sa Kanya, patungo sa Kanya. No? And let's begin the word of the Lord in 1 Samuel 16:17. At sinabi ito, "But the Lord said to Samuel, do not look on his appearance." Sabi dyan, or the height of his statue, because I have rejected him. For the Lord does not see as a mortal sees. They look on outward appearance, but the Lord look on the heart. Hindi natin, but the Lord said to Samuel, do not look on his appearance, or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord does not see as a mortal sees. They look on outward appearance, but the Lord look on the heart. So our title of the message of the title of our message for today is the Lord. Sabi niya, look at the heart. Ulit mo nga, the Lord look at the heart. The Lord look at the heart. Amen. So ang Panginoon ay tumitingin sa ating puso. Aba, sabi niya, outside appearance can be deceiving. Sabi yan, that most of us is looking. Yung outside appearance natin, madalas, sabi nga, it can be deceiving. Na siya lang ang tinitingnan sa panahon natin ngayon. Pag sinabi natin ang outward appearance, ano ba yung nakikita sa iyo? So sa panahon nga natin ngayon, kapag mas maganda ka, kapag mas pogi ka, mas popular ka, ba? Mas sikat ka, kumbaga, mas inasaliksik ka o mas hinahanap ka kapag ka maganda ka. Kapag ka ang height mo ay mataas, kapag ka ang appearance mo ay maganda, at kapag ka ikaw ay mabuti, yan, napakaraming tumitingnan niya, lalo na sa mundo ng social media. So yan ang tinitingnan ng mundo natin ngayon, yung outward appearance. But it is deceiving. Sinabi natin deceiving, maaaring maganda, maaaring nga, sabi niya, maaaring sabi niya sa paningin natin, it was good. So nakakaganda sa paningin natin, at mukha naman sa palagay natin, hindi gagawa, kaya sabi niya, we cannot judge the book by its cover, hindi natin pwedeng bawas yan sa isang tao. So pamamagitan lamang kung ano yung nakikita natin sa kanya. Pero sa mundo natin ngayon, kapag ka pangit ka, inuusgahan ka na. No, kapag ka mukha ka nga, hindi ka tanggap-tanggap, inuusgahan ka na. So yan ang mayroon tayo sa mundo natin ngayon. Pero ang pagtingin ng Panginoon ay kaiba. Sapagkat hindi importante kung ano ang iyong wangis, kung ano ang iyong itsura, sapagkat ang Panginoon dumitingin direkta sa iyong puso. So yun ang pinagkaiba, no? So sabi nung nga, we are equally, sabi yan, have an opportunity. Pare-pareho naman tayong may equal na oportunidad, and God is giving us an equal opportunity. And sabi yan, hindi natin masasabing pangit kang nilikha ng Diyos. Hindi natin masasabing ikaw ay nilikha ng Diyos na maging ganyan. Because mayroong purpose ang Panginoon kung bakit ganun yung wangis, bakit ganun ang itsura, bakit ganun ang kalalagayan, at bakit ganun yung kanyang sitwasyon sa buhay. Laging may purpose ang Panginoon. Tama ba? Madalas nga lang, tinitingnan natin mga tao ay kung ano yung nakikita ng ating mata. Kung ano yung pinapahalaga ng maraming tao, at binabaliw ng maraming tao, yun ang tinitingnan natin. Sabi ko nga, kapag mas maganda, mas popular, mas hanapin ka sa TikTok, mas hanapin ka sa YouTube, mas iintindihin ng maraming tao na pagdating sa outward appearance, kaya ang maraming tao nagkakasali. Tama ba? Maraming tao nagkakaroon ng pagkakamali. Sapagkat, kung sakali, halimbawa, ikaw ay meron ng asawa at napatingin ka pa doon sa mas maganda, mas dinidiscern mo yung mapakasama yung mas maganda kaysa doon sa meron ka na. Tama? Kaya maraming ngayon nadadapa sa ganung klase ng sitwasyon. Maraming kalalakihan na nawawala sa ganung bisyo. At maging mga kababaihan ay nauliligaw din sa ganung klase ng bisyo. Tama ba? So, in our world today, sabi yan, where most people value our look, because if you look good, you are most trending, most respected, and most of all,
popular. Many people has been so trusted their personal appearance, were treasured their personal appearance, where they most value their this word most value on this word. Sabi niya, many people has been treasured their appearance kesa dun sa mga bagay na tinitingnan ng Diyos. Kaya nga ngayon, kapag ka mas maganda ka, mas tinatagyan pa sa trabaho eh. Kahit na sabihin natin wala ka namang masyadong alam sa ginagalaw trabaho, tatanggapin ka because ang hinahanap eh merong personal at pleasing personality, ano? So kasi yung skills, yung knowledge na tututunan. Yung personal appearance naman na yung nai-enhance siya. Tama ba? Hindi naman masama na maging maganda. Hindi rin naman masama maging pangit. Hindi rin naman masama sabi siya, magmukha ka tawag yung ewan. Pero it will depend kung paano mo dinadala yung sarili mo. Tama, marami nga maganda, pero iba naman ugali. Tama? So hindi natin masasabi, ano, because everyone is different. Tilikha tayo ng Panginoon sa pagkakaiba-iba at tilikha tayo na meron tayong uniqueness. Maaaring may ganda ka, may talent ka man yung isa. Maaaring may height ka, paputi naman yung isa. So maraming kabalintunaan na pwede nating ibigay, pero lahat tayo, binawa tayo, tilikha tayo unique. Pero ang gusto mangyari sa atin ng Panginoon, ano ba yung tinitingnan ng Diyos sa atin? Ano ba yung nais makita ng Panginoon sa iyo? At bakit ka ba binitingnan ng Panginoon ang iyong puso? Pag binasa mo itong talata, sabi niya, but the Lord said to Samuel, do not look on his appearance. Unang sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag kang tumingin sa panlabas na kanyuan. Sapagkat, tandaan mo to, may nire-reject ang Diyos. Tandaan mo to, ano mga kapatid, ano? So we must understand God is also as a preference. May preference ng Panginoon. At meron din namang nire-reject ang Diyos. Kaya tandaan mo ito kapatid, kapag hindi tama ang puso mo, kapag hindi ka pinili ng Panginoon, you will be rejected. Bakit? Makikita mo na yung nabasa na rito. Ano? Samuel sabi yan, do not look on his appearance or on the height or his stature because I have rejected him. Nireject ng Panginoon, ano? Siguro hindi nireject ng Panginoon yung mga bagay, pero may nireject pa rin ng Panginoon sa kanya. Maybe rejections of his calling or rejections bilang isang tao. Tama? Kasi kung wala namang purpose ito, kapatid ni David, maaaring matagal na rin ito wala. Pero tandaan mo, hindi natin alam kung ano yung reject ng Diyos sa kanya. Pero sabi diyan, God rejected. Kaya tandaan mo ito, kapatid, ano, hindi po kayo sumamba ka, nag-church ka, nagpuri ka sa Panginoon. If God sees you na hindi tama yung puso mo, God will reject you. Rejectin ka ng Panginoon, ang pinakamasakit ng kapatid, ay yung ma-reject ka ng Panginoon. Tandaan mo ito, ano? Kaya nga, we do what we can do to please the Lord, pero tandaan mo ito, hindi natin alam kung ano yung makalulugod sa Diyos, pero tinitingnan ng Diyos ang puso mo kung paano siya malulugod sa iyo. Ulitin ko, hindi mo alam kung anong bagay yung pwede makapagpalugod sa Diyos. Pero tinitingnan ng Diyos ang puso mo para malugod siya sa iyo. At tanong ko nga dyan ng unang Panginoon, bakit si David? Pwede naman yung mga kapatid niya na pumasok naman sa sabi yan, sa service na pagiging kawal ni Saul. Tama ba? Pero bakit si David? Bakit siya Panginoon ang pinili mo? Samantalang si David ay nagtatrabaho lamang, sabi niya, nagtatrabaho saan? Sa pastulan. Sapagkat he was a shepherd. Siya ay pastor. At ang tinakay dyan, ang tinukoy dyan ng Biblia, eh hindi naman siya pangit. Sabi dyan, anong parang tawag sa kanya doon, hindi naman siya pangit, pero siya ay with good appearance. Tama ba? Meron siyang magandang imahe na hindi siguro nakikita ng iba. Tama? Kasi nung unang makita ni Samuel, itong kapatid ni David, na-starstruck siya. Tama, ulitin natin, ano? Kung makita ni Samuel, itong kapatid ni David, na-starstruck siya, ibig sabihin, talagang magagandang lalaki ito. Tandaan mo, ito. Talagang magagandang lalaki ito, may height pa, siguro artistahin na dating. Kaya nga nung mapatingin si Samuel, sabi niya,
Siguro ito pinili ng Diyos. Kasi matipuno, mataas. Tama? Maganda lalaki, maputi. Tama ba? Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko siya pinili. I was rejected him. Na-reject ko siya. Kaya nga may nire-reject ang Panginoon, ano? So kailangan matanong natin ang sarili natin, Panginoon, nire-reject mo ba ako? Tama? Kasi baka mamaya nandun tayo sa status na akala natin, in appearance, na tayo ay sumasamba, naglilingkod. Tama? Tayo ay gumagawa ng patungkol sa kalooban ng Panginoon, but God rejected. Kaya nga hindi nakakapagtaka na sinabi ng Panginoon na sa bandang huling araw, maraming lalapit sa Kanya at tatawag at sasabihin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpalayas ako ng demonyo sa iyong pangalan? Nagpagaling ako ng may sakit sa iyong pangalan? They were also in the ministry. Andun din sila sa loob ng ministeryo, nag-church din sila. Pero ano sabi ng Panginoon, away from me, you evil doers. Kaya hindi importante sa Panginoon kung marami kang ginagawa, kung marami kang, sabi niya, marami kang ministeryo. As long as hindi nais ng Diyos ang ginagawa mo. At hindi tama sa Panginoon ang ginagawa mo. God will reject you. Kaya nga yung sinabi niya kay Samuel. At ang nakatutuwa dito mga kapatid, pinili ng Panginoon yung mukhang hindi pipiliin. Yung mukhang walang kwenta, ano? Yung mukhang walang kakayanan. Sino pinili niya? Si David. Kasi itong mga to, they were soldiers. Soldier na itong mga to, nasa army na ito. Nasa tukbo na ni Saul itong mga kapatid niya. Maalala mo nung pinadala ni Jesse yung tinapay para sa mga kapatid niya, nakikidigma sila kay Goliath. Nakatago sila lahat. Ano ba meron kay David? Tama? Kwento natin, ano ba meron kay David? Number one, he was a shepherd. He understood that the battlefield in the field. Tama? Naintindihan niya na merong battlefield at merong laban doon sa field. Kasi shepherd siya eh. Ang shepherd nagbabantayan 24 hours a day doon sa kanyang kawan. At ang sabi nga niya ni David, kung sakaling meron man leon nakakain doon sa kanyang mga alaga, anong ginagawa niya? Tama? Tinatakbo niya yung leon at pinapatay niya. Sa liit ni David, kaya niya pumatay ng oso at leon. Tama, no? Sa liit ni David, kaya niya pumatay ng oso at leon. Bata pa siya noon. Tama, number one, David has a brave heart. Meron siyang matapang na puso. Hindi siya basta-basta natatakot na naman ang dumating. Tama? Kapag binasa mo yung kay David na yung resume ni David, makikita mo David has a brave heart. Maaaring yung kapatid niya ay nasa army, pero yung puso niya is just like a soldier na hindi basta sumusuko. Kaya nga nung sinabi niya kay Saul, sino ba yung lumalait sa bansang Israel o sabi niya, sa bayang pinili ng ating Diyos? Tama? He stand up. Tumayo siya at sabi niya, ako na lalaban. Ako na lang. Yan ang sinabi ni David, ano? Ano sabi ni Goliath sa kanya? Sino ba itong aso dito? Ako ba ay, sabi ni Goliath, ako ba ay aso? Sabi niya, para iharap niyo ako sa taong ito. Tama ba? Kasi maliit si David eh. Hindi natin alam kung anong height niya. Maybe 6'2". Maliit na yun. Tama? Pero ano yung sinabi ni David doon? Pumunta ka sa amin na merong hawak na matalim, na merong hawak na kalasag, may suot kang kalasag, pero ako, ano sinabi niya? Pumunta ako para patunayan sa iyo na buhay ang Diyos. Tama? Anong meron siya? Number one, he has a brave heart. Meron siyang matapang na puso. Kaya hindi basta-basta natatakot. He take every opportunity to express, sabi diyan, and stand up para sa gayon matalo niya ang kanyang mga kalaban. At ang meron siyang kauna-unahan, mga kapatid, tandaan natin, is the fear of the Lord. Ayaw niya nang nilalait yung bansa na niligtas at inilabas ng Panginoon. Tama? Kaya tumayo siya hindi bilang tao,
doon sa kanyang pakikipaglaban, pero tumayo siya bilang kawal ng Panginoon. Yun ang pinatunayan niya kay Goliath na hindi nakita ng maraming soldier doon na nagsipagtago doon sa likod ng mga puno. Hindi nila natayuan na meron palang Diyos sa panahon noon na nagligtas sa kanila. Ang kinapitan ni David ay ang Panginoon mismo. Tama? Kaya no wonder, nung pinili siya ni Samuel, nung pinili ng Panginoon, tandaan mo, God choose. May pinipili ang Panginoon. Kaya tandaan mo ito, kapatid, ano? Kaya yung sinabi ng Panginoon, for many are called, but you are chosen. Marami ang tinatawag, pero kakaunti ang pinili. Kaya huwag kang mapasama doon sa tinawag lang. Kaya mo mapasama ka doon sa pinili ng Diyos. Sapagkat kapag pinili ka ng Panginoon, tandaan mo to, it will make difference. Pero pagkakaiba ito kapag pinili ka ng Diyos at tinawag ka lang. So there was a difference between both. Magkaiba yun. Kaya napakaganda dito, no? Sabi dito mga kapatid, but the Lord is looking at the heart. Ang question natin dyan is, why the Lord look at the heart? Bakit nga ba tumitingin ang Panginoon sa ating puso? The heart in biblical terms represent the core of persons, being including their thoughts, intentions, and character. Ang ating puso daw in biblical terms, nagre-representa ng ating core. Pag sinabi natin core, yung ating kalagitnaan o yung ating inner man. Of a person being including their thoughts, kasama na lahat na dyan. Ito, pag sinabi natin thoughts, ang thoughts naman, hindi lamang ang isip natin, nandun ang thoughts, ano maging ang puso natin, there was also ang thoughts. May thoughts din. Intentions. So pag sinabi natin intentions, yung bagay na ating sinasaklawan o ginagalaw, o gagalawan, character, dyan din nakapaloob yung ating karakter. Magkaiba ang functions ng puso at ng isip, tandaan mo to, no? The mind, sabi diyan, controls our actions, giving, sabi diyan, the command in our actions. But the heart functions the actions. Ulitin ko, no? The mind command our actions, but the functions of our actions depends on our heart. Kaya nga kapag ka masaya ka, pag may pipiliin ka ng isang bagay, halimbawa, ang pipiliin mo siyempre doon ka sa masaya ka. Sa nararamdaman mong masaya ka. Tama ka? Hindi ka pipili ng isang bagay o gagawa ng isang bagay kapag ka hindi ka masaya. Kaya ka sa trabaho, laging tinatanong ko, masaya ka ba sa trabaho? Kasi kung hindi ka masaya, hindi ka magtatagal eh. Tama ba? Hindi ka naman kikilos ng ayon doon sa gusto mangyari o linya na gusto mangyari ng kumpanya. Kaya tandaan mo ito kapatid. Kaya tinitingnan ng Panginoon yung puso natin eh. Because dyan makikita ano ba yung intensyon natin. Kaya nga kung nakalabas ang ating puso, kababasa mo na kung ano yung iniisip natin. Makikita mo na kung ano ba yung gusto nating galawan. God focus on the heart reflects His desire for genuine or genuine integrity and any devotions. God's focus on the heart reflects His desire for genuine integrity and devotions. Nakapokus ang Panginoon sa ating puso kasi gusto makita ng Panginoon yung integridad ng ating puso na mayroong debosyon sa Kanya. Pag sinabi natin devoted yung ating puso sa Kanya, isang bagay na itinalaga na natin sa ating Diyos, katulad ng ginagawa natin ngayon. Itinatalaga natin yung ating puso sa debosyon ito sapagkat ang Panginoon ay alam nating Diyos na tunay at Diyos na buhay na siyang nagligtas at nagbigay sa atin ng panibagong simula. Tama? The functions of heart, sabi niya, sustain the very smaller vein of our body. And this also sees the functions of our inner desire, attitude, and character. Ang function daw ng puso natin mga kapatid, siya ay nagsusupply hanggang sa pinakamaliit na ugat. Tama, nagsusustain hanggang sa pinakamaliit na ugat sa ating katawan. At dito mo rin daw makikita yung functions ng ating sinasaklawan, ginagalawan, desire, kasama ng ating attitude and character. Kaya kapag kagalit ka, kita mo sa mukha. Tama? Kapag ka nagsisinungaling ka, kita mo eh. Tama ba? Nakikita mo, nararamdaman mo. Kapag ka mayroong ginagawang iba, halimbawa ang iyong kasama, o ang iyong sabi dyan mga katrabaho, kaibigan, kapamilya, nararamdaman mo. Sapagkat nadidiscern mo, no? Nabibigyan ka ng pagkakataon na malaman
sa pamamagitan ng iyong puso. Ano ba sabi dito? Our emotions speak at our hearts, where all things process at our beings. Ulitin ko, our emotions speak at our hearts. Yung emosyon natin, it speak in our hearts, where all things process. Lahat ng bagay pinoproseso ng ating puso. Tandaan mo to, no? Nakakaramdam ka ng sakit, nakakaramdam ka ng kabiguan, nakakaramdam ka ng galit, nakakaramdam ka ng saya. Saan nakakaramdam yan? Sa puso. Puso. Hindi naman sa utak, ano? Tama ba? Nararamdaman ba ng utak mo yung saya? Hindi, ano? Hindi nakakaramdam ng saya yung utak mo sapagkat ano lang yan eh. It gives you the commands kung ano yung magiging actions sa puso mo. Kaya kung masaya yung puso mo, nararamdaman naman ng utak mo na maging masaya. Kaya ka ngumingiti eh. Kasi wala namang masaya hindi nakangiti, ano? Pwede ba yun? Masaya ka pero hindi ka ngumingiti. Happy ka pero yung mukha mo malungkot. Parang hindi pwede, ano? So, sabi dito, what are most, or we can, what comes out or speak of our mouth is full of our hearts. Ulitin ko, no? Sa mga bagay nating sinasabi, kung ano yung mga bagay nating sinasabi, minsan madalas yan ang laman ng ating puso. Biblical yan, ano? Kaya nga sinabi ng Biblia, what your mouth speak is your heart speak. Kung ano yung mas marami sa puso mo, yan yung lumalabas sa bibig mo. Kaya nga makikita mo minsan mga kapatid, mas madalas na pinag-uusapan ay chismis, mas maraming laman ng puso mo, chismis. Tama ba? Kapag ka mas maraming laman ng puso mo na hindi tama o ayon sa Diyos, mas madalas yan yung ginagawa ng ating katawan o sinasabi ng ating bibig. Despite of our flaws, ulitin natin mga kapatid, despite of our flaws, our sin, sabi yan, our sins, God is looking at our hearts. Kahit na sabihin natin meron tayong pagkakamali, pagkukulang, kahit na marami tayong kasalanan, still God is looking at our hearts. Tinitingnan pa rin ng Panginoon ng ating puso. Sinesearch pa rin ng Panginoon ng ating puso. Yes, the Lord knows that we are sinners. Alam ng Diyos na tayo yung makasalanan. The Lord knows na tayo gagawa ng kasalanan. And the Lord also knows na tayo tatalikod. Pero still, tinitingnan pa rin ng Panginoon ng ating puso. Kaya tandaan mo, God is looking at your heart. Sabihin mo nga sa katabi mo, God is looking at my heart. God is looking at your heart. Bakit kaya? Sa palagay mo? To see that despite that we are sinning, na kahit na tayo ay nagkakamali, na kahit na tayo nagkakasala, we are not doing what the Lord had commanded, kahit na hindi natin ginagawa kung ano yung sinabi ng Panginoon. Na ano ba gusto niyang gawin natin? The Lord is looking for space. Meron bang bakante dyan sa puso mo na pwedeng mananakan ng Panginoon? Tama ba? Sa kabila ng lahat na kahit sabihin natin gumagawa tayo ng kamalian, gumagawa tayo ng kasalanan, gumagawa tayo ng mga bagay na hindi tama sa harapan ng Panginoon, tinitingnan pa rin ng Panginoon kung may espasyo ng puso mo para sa Kanya. Tama ba? Meron bang espasyo ang puso mo para sa Diyos? Meron bang space ang puso mo para sa Diyos? Na kapag ka naranasan mo at nakita mo yung kamalian, ibabalik ka pa ba sa Panginoon? Kahit na mga disipulo ng Diyos naranasan ito. Tama? Kahit na ang kanyang mga lingkod naranasan ito. Ulitin natin, ano? Mga kapatid, let's focus on the Word of God. Kahit na sabihin natin kasama na ng Diyos yung mga disipulo, still, nagkaroon pa rin sila ng struggle. Nagkaroon pa rin sila ng agam-agam. Si Pedro pinagbili pa rin ng Panginoon. Si Judas na maligod pa rin sa Diyos. Tama ba? Alam ng Diyos na magkakasala si Judas. Kaya nga nung time na hahalikan na ni Judas ang Panginoon, hindi ko siya nagalit. Nasabi niya, sige, gawin mo yung dapat kong gawin. Gano'ng kabuti ang puso ng Panginoon. Na kahit alam niya na doon sa mga kasama niya ay magtatatwa siya, doon sa mga kasama niya ay pagbibili siya, still, kasama pa rin ng Diyos. Sapagkat naghahanap pa rin ng Panginoon ng espasyo, nababalik siya sa Kanya. Babalik sila sa Kanya. Tama ba? Si Pedro, nung maalala niya
na nakatingin sa kanya ang Panginoon, i-realize something. Na kahit na nagawa niya yung pagkakamali sa harapan ng Panginoon, naalala pa rin niya na sinabi ng Diyos sa kanya na siya magkakamali at magkakasala. Ano nangyari sa kanya? I-realize and turn back, bumalik sa Panginoon and repent. Nagsisi doon sa kanyang nagawa at ang sabi niya, Panginoon, hindi ako karapat-dapat upang muling magbalik sa iyo. Pero tinanggap pa rin ng Panginoon sapagkat alam niya na sa kabila ng ganon, nandun yung espasyo na humihingi pa rin siya ng tawad sa kanyang kamalian. Ang tao naman, laging may space para bumalik sa Panginoon. Pero tayo lang ang hindi bumabalik. Tayo lang yung pumipili ng sarili nating daan na kahit na sinabi ng Panginoon na tinutuwid niya yung ating daan, gumagawa pa rin tayo ng kamalian. Alam mo, kahit na sa mga bagay niyo, naantay pa rin tayo ng Panginoon na bumalik sa Kanya. Kaya masabi dito, but still in the end, God looked at Peter, at the moment, sabi niya, he realized he was wrong, a man not to be betrayed, but deserved to be honored. In the moment na makita ni Pedro na ang Panginoon ay nakatingin sa kanya, he repented from his sin. Jeremiah 17:10, ano ba ang sabi dito? I, the Lord, searches the heart and test the mind to give every man according to his ways the fruit of his deeds. Ulitin natin, ano? I, the Lord, search the heart and test the mind to give every man according to his ways to the fruit of his deeds. Ako ang Diyos na siyang sumasaliksik sa puso. Sabi diyan, at siyang, sabi diyan, and test the mind to give every man according to his ways, to the fruit of his deeds. Merong bunga ang bawat gawa natin. At tinetest ng Panginoon maging ang ating isipan. Because what your heart desire, your thoughts conceive. Ulitin natin, ano? What your thoughts conceive, your heart's desire. Pinaliktad ko lang kanina, no? Kung ano pumapasok sa iyong isipan, nagiging bunga sa puso. At kapag ka bumunga na yung puso mo, yan yung ginagawa na. Tama ba? Kaya minsan, gano'n na nangyayari sa ating buhay. What's our desire? What is our thoughts? Sinesearch pala ng Panginoon yan sa atin. Kaya hindi nauso yung Google noon, nandaan yung kapatid. Hindi nauso yung Google, ngayon lang. Doon pa, uso na eh. Kasi mismo ng Panginoon, nagsisearch na sa atin. Tama ba? Sinesearch ka na ng Panginoon. The Lord knows what your deeds is. And He will repay according to your conducts. He will repay according to your fruits of your deeds. Ang sukli ng lahat ng iyong gagawin, ang sukli lahat at bunga ng iyong gagawin, aanihin mo yan. Tandaan mo ito. Aanihin mo yan. Hindi mo nararespeto ang Panginoon, aanihin mo yan. Hindi ka nakikinig sa Panginoon, aanihin mo yan. Kung patuloy pa rin tayo nagkakamali, nagkakasala, gumagawa ng kamalian sa ating buhay, aanihin natin yan. Because that is a fruit of our deeds. Kaya ngayon pinag-usapan natin is really important. That even that the world is looking in our appearance, but the Lord searches your heart. Maaaring ang mundo natin tumitingin sa panlabas na kanyuan na meron tayo. Pag pogi ka, popular ka. Pag pogi ka, pag maganda ka, trending ka. Tama ba? Kapag ka maganda ka, mukha kang mabango, you are acceptable and respected. Tama ba? Kasi yun ang tinitingnan ng mundo ngayon. Kapag ka mas maganda ka, mas marami kang oportunidad. Tama ba? Because people is looking on the personal appearance. Personal appearance. Pleasing personality ang hinahanap ng mundo natin ngayon. Tama ba? Hindi na sila tumitingin dun sa ano ba meron ng puso mo. Pero ang Diyos tumitingin dun sa ano ba meron ng puso mo. Ano ba meron yan? Yan ba ay may isar pa sa Panginoon upang sumamba, magpuri, umawit ng pasalamat sa Panginoon, maglingkod sa Kanya? Meron bang espasyo yan upang sa gayon
makilala mo ang Panginoon ng iyong buong puso at paglingkuran siya. Sambahin at manalangin sa Kanya, tumawag sa Kanya. Meron ba ang puso mo pag gano'n? May desire pa ba ang puso mo na gano'n? O maaaring nakapokus na lamang ngayon sa problema? Sa sitwasyon mo na pinagdadaanan ngayon, madalas gano'n ano? Nakapokus na lang tayo sa sitwasyon na meron tayo pero hindi natin bibigyan ng focus kung ano yung gusto nangyari ng Panginoon sa atin. Tama ba? Kaya marami nadidepress eh. Tandaan natin, depression is not easy. Hindi easy yung depression. Pero kapag yung puso natin is full of darkness, full of misconceptions, full of dark conducts, pag sinabi natin dark conducts, punong-puno ng maraming kaisipang hindi tama, magagawa mo ay mali. Mali rin yung magiging action mo. Kaya nga kapag ka-depress ka, lumapit ka sa Panginoon, tumagod ka sa Panginoon, hanapin mo ang Diyos. Sapagkat hindi masasagot ng kapitbahay mo yung depression mo. Hindi masasagot ng kapitbahay mo kung ano yung gagawin ng depression mo. Kasi kapag depressed ka, sarili mo lang ang kinoconsult mo eh. Tinitingnan mo lang kung ano ba yung dapat mong gawin para matapos yung sakit, paghihirap na nararanasan mo. Kasi depressed ka, kasi stress ka. Tama ba? So hindi yung basta, no? Kasi nga kapag dumaan ka sa ganung struggle, eh talaga nga naman may isip mo yung mga bagay na hindi tama at mali. Magagawa mo yung mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, mabuhay ka. Na kahit na mahirap, na kahit na sabihin natin nandun sa dunong lang, Lord, dumulubog ako, hindi ko kaya umahon. Inaabot pa rin ng Diyos yung kanyang kamay. Tinitingnan pa rin ng Diyos ang puso mo. Is there any space for God in your heart? Yun yung question eh. Meron bang espasyo sa puso mo ang Panginoon? Na hinahanap mo ang Diyos upang maglingkod, tumawag, sumamba, at iiyak ang lahat ng kasakitan na meron sa iyong puso. Ilabas yung mga bagay na meron sa iyong puso na sometimes in our hearts is full of darkness. Kung sinabi natin full of darkness, punong-puno ng kadiliman ng ating puso. Kaya nga nalungkot ang Panginoon sa time ni Noah. Because when He sees in the man, He sees darkness, full of sin. Kaya nga sabi ng Panginoon, na-disappoint ang Panginoon. Tama ba? Ano sabi niya? Gunawin niya yung mundo. Pero nakakita siya ng isang tao na mayroong espasyo para sa kaluwalhatian. Sino yun? Si Noah. Nakita niya yung Noah. Tama ba? Kaya nagkaroon siya ng covenant kay Noah. Noah, I will give the covenant between you and me. I will produce again another, sabi niya, generations in you. Bagong saling lahi sa iyo. Tama ba? Kasi in the time, many hearts has been corrupted by darkness, by what our desire is. Tandaan mo, our heart is the most deceptive thing in all the world. Yan ang sinabi ng Biblia. Ang ating puso din naman ang may pinaka-deceptive thing sa buong mundo o sa buong sanglilit. Ang ating puso. Sapagkat kapag tayo ay nasa kagipitan na, naandun ka na sa linya na ikay mamimili na, tama ba? Between sa truth and happiness, ano pipiliin mo? Is it the truth or is it your happiness? Most people value their happiness rather than the truth. Tama ba? Mas marami tao pinipili yung happiness rather than the truth. They know the truth of God. Alam nila yun sa panahon ni Noah. They know the truth. Alam nila yung katotohanan, but still, pinili pa rin nilang tumalikod. In our last days, ay sinabi ng Panginoon, if I go back, sinabi ng Panginoon, if I go back, sinabi ng Panginoon, sa kanyang pagbabalik muli, hindi pala if, sa kanyang pagbabalik muli, makakakita kaya siya ng mga tao mayroong pananampalataya. Saan ba nagmumula yung pananampalataya natin? Saan ba nilalagay ng Diyos yung pananampalataya mo? Sa isip ba o sa puso? Tama? Ikaw makasasagot. Kapag ang pananampalataya mo nasa isip lang at hindi mo mababasa yung sa puso, kapatid, malayo mangyari yung gusto ng Panginoon sa iyo. Maaaring matatangay ka ng alon, magkakamali, magkakasala mo. Ang dami. Pero hindi dahil natanim sa puso mo yung pananampalataya mo, hindi ka na magkakamali. Magkakamali ka pa rin. Kakasala ka pa rin. Nadadapa ka pa rin. Tama ba?
Pero meron kang linya para bumangon. Meron kang uling, sabi niya, meron kang uling pag-asa o hope para bumalik. Tama ba? Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon upang alalahanin natin yung kanyang ginagawa para sa atin. Bago pa natin matutunang mahalin ng Panginoon, siya na muna nagmahal sa atin, sinabi ng Biblia. He first loved us before we loved God. Kaya nga sinabi ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His only Son. At whoever shall believe in Him, saan ka ba naniniwala? Anong ginagamit mo sa paniniwala mo, utak mo o puso mo? Tama ba? Kasi yung functions ng faith mo, magre-rely yan, tumanin na sa puso mo. Tumanin natanim, kaya nga yung seed ng buto ng pananampalataya sa tinatanim, sa utak, sa puso. Sa puso. Doon ay tinatanim yan. Kaya huwag mong itanim yung salita ng Panginoon sa utak mo lang. Tanim mo sa iyong puso. Amen? Sabi dito, the Lord searches the heart and tests the mind. Tinetest ng Panginoon. Kaya nga, present yung testing, ano? Present yung testing sa bawat mananampalataya. Sa ating kaisipan. Kaya kapag ikaw ay nasusway sa pagkakasala, tinetest ng Panginoon, babalik ka ba sa akin bilang anak? Babalik ka ba sa akin bilang anak ng Diyos? O pagpapatuloy mo yung pagkakasalang ginagawa mo? Ba? Kaya nga sinabi ko kanina, yung depression, yung emotions, yung stress, nasa puso natin yan eh. It will functions dun sa distress, sa discomfort mo, dun sa darkness na meron tayo sa ating puso. Gagalawan yun ng ating katawan, depende kung anong iniisip ng puso mo, yung dinidesire ng puso mo. Tama ba? Hindi nga biro yun. Pero tandaan mo, hindi rin naman sa hindi matatanggal yun. It doesn't mean it's not unbreakable. Yung stress, tama ba? Ay hindi, ibig sabihin, hindi siya unbreakable. Tinatanggal ng panig ng Panginoon. Tama, abitin po kapatid, tinatanggal ng Panginoon ang talikalan ng stress at distress sa ating buhay. Present pa rin yung, present pa rin yung hirap, present pa rin yung struggle. Pero alam mo yun, kapag alam mo meron kang comfort, meron kang sasandalan, magiging matibay ka. Tama? Makakatawid ka. Kailangan lang may magpaalala sa atin na ang Diyos ay nandyan upang dumamay at upang tayo ay awiyang patnubayan. Kaya nga ano sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, kayo ay lumapit sa akin, kayo mga napapagal na hinirapan. Kayo ay matuto sa akin, sapagkat sabi yan, magaan ang aking pamatok. Tama? Yun ang itinuturo ng Panginoon. Do you think God invited us? Why the Lord invited us? Because the Lord knows. Sasapit tayo sa ganun, mapapagod tayo. Sasapit tayo sa ganun na may stress tayo. Sasapit tayo sa ganun na madi-distress ka talaga. Kaya nga napaka-importante nito ginagawa natin na lagi tayo yung salita ng Panginoon na pinaparating natin dito sa iba. Na sino ang makapanood ng ating mensahe ay binibigay ng Panginoon. Marilib yung kanilang puso na meron silang tatakbuhan, hindi yung kapitbahay nila, hindi yung kaibigan nila, kundi ang Panginoon mismo ang kaya nilang takbuhan, lapitan nila, tawagan, sapagkat alam ng Panginoon yung kanilang paghihirap, pagdurusa na nararanasan ngayon. Walang iba nakaalala nun kundi ang Panginoon. At kapag ka dumulog ka, kapag ka naiiyak mo sa Panginoon, makalalaya ka doon. Tama ba? Makalalaya ka sa Panginoon. Sapagkat pinapalaya tayo ng Panginoon doon. Sabi mo nga, maaari namang may hirap, maaari may struggle, pero ang Diyos ay tutuloy sa kanyang sinabi na ikaw ay bibigyan niya ng kapahingahan. Ikaw ay bibigyan niya ng kapayapaan. Totoo ang sinabi ng Diyos. Kaya nga lang hindi natin nararanasan minsan yan because we abuse what the Lord has said. Na-abuse natin yung sinasabi ng Panginoon. The Lord always searches our hearts every day, every minute of our life. Laging sinesearch ng Panginoon yung puso mo eh. Every day. Sa bawat pagising mo sa umaga, sa bawat lakad mo, sa bawat trabaho na ginagawa mo, the Lord searches your hearts. Inahanap ng Panginoon na kahit nasabihin natin sa dami ng iyong ginagawa, nandiyan pa ba ang Diyos? Hinahanap pa ba ng puso mo ang Diyos? Is your heart longing for God? Is your heart only, sabi diyan, natin pa ba yung segundo, minuto na hinahanap ng puso mo ang Panginoon? Amen? No matter what our status or location, He is still looking at you.
Hindi naman mahalaga yung status natin, yung lokasyon natin, kung nasaan ka man, hindi naman nawawala ang Diyos. Nandiyan siya palagi. Ang tanong, ready ka ba? Na ibigay yung puso mo sa Panginoon. No matter what you've done, sabi niya, hindi naman importante kung ano yung mga bagay na nagawa mo. Kahit na napakalaki ng kasalanan mo, sabi ng Isaiah chapter 1 verse 18. Kahit nasimpula ng dugo ang iyong kasalanan, ito'y papuputiin niya. Nasimputi ng Never. niebe. Kaya hindi importante kahit na gaano kalaki yung kasalanan mo, as long as you find your way back to God. Hinahanap mo yung pagbalik mo sa Panginoon. God still searches your heart. Is there any space for me where I can dwell? Where I can sit? Tawa, hinahanap ng Diyos yan. Kaya nga sabi nung isang talata, dun sa parable, na kapag ka umalis ang isang demonyo sa iyo. Tawa? Kapag ka umalis ang isang demonyo sa iyo, ibig sabihin, the demon is always present to capture and sit at your heart. Kapag ka umalis ang isang demonyo sa iyo, at wala siyang nakitang, sabi yan, bahay na pwedeng tirahan, babalik siya sa iyo na may kasamang pito na mas worse. Tama? Sa palagay mo doon sa talatang yun, bakit umalis yung demonyo sa puso ng tao? Nakakilala sa Diyos. Tama? Tinanggap ang Panginoon noong una. Tama? Nilinis ang Panginoon yung puso, yung ating isipan, yung ating katawan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, yung ating siyang tanggapin. Tama? Pero alam mo yun, babalikan ka ng demonyo. At kapag ka nakita ng demonyo na meron na naman desire na sumisilikbot sa puso, babalikan ka niyang may kasamang ito. At yung ano yung ginagawa mo dati, mas worse yung gagawin mo ngayon. Tama ba? So yan ang sinabi ng talata ng Biblia, mga kapatid. Speak in our hearts. Sino bang intron sa puso mo? Nung inalis ba ng Panginoon yung mga demonyo na nakapamay sa ating puso, mga kasalanan na naka-install sa ating puso, ano ba ginawa mo? Hinayaan mo ba ang Panginoon ay mamuhay sa iyo? O hinayaan mo rin magkamalit magkasala? Ang sabi mo nga, magkakasala ka pa rin, magugulang ka pa rin, pero tandaan mo, as long as you realize na nandyan palagi ang Panginoon, He is ready to always be enthroned in your hearts, at willing ka na mabago muli present ng Panginoon sa atin. Amen? Because hindi natin kayang baguhin ang ating sarili, tandaan mo yan. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Tayo nabibilanggo ng ating sariling kagustuhan. Ng ating sariling, sabi diyan, desire ng ating puso. Pero paano mo mababago yung ganyang klase ng bagay kung hindi mo hahayaan ng Diyos sa buhay? Hindi mo hahayaan ng Diyos na ang siyang mamanahan at magturo sa iyo sa lahat ng bagay. Hindi naman masamang maging maganda, tandaan mo to. Hindi naman masama na maging mayaman. Hindi naman masama na maging mabango. Pero dapat sa bawat bagay na gano'n, kung naging maganda ka na rin lamang, hayaan mo na ang Diyos na mas maging maganda pa sa buhay. Kung naging mabango ka na rin nga lang naman, hayaan mo na mas maging mabango ang Diyos sa buhay. Mas piliin mo ang Panginoon. Tama? Hindi naman ibig sabihin na tumanggap ka sa Diyos, gusto-gusin ka na, hindi ka na. Di ba kapag ka mas binabago ka ng Panginoon, kaya nga, by their fruit, sabi diyan, we will see. We will see by their fruit. Makikita natin sa bawat klase ng ating bunga kung ano ba yung ating nilalakaran, ginagalawan, at dinidesire ng ating puso. Amen? Amen. Kaya maraming tao palaging nababanggit yung I have a change of heart. Yung meron pagbabago ng puso. Maraming tao gano'n eh. Tama pa, paano ba nararanasan yung pagbabago ng puso? Tama ba? Kung may pinili ka ng isang bagay, na akala mong magiging masaya ka, tapos nakakita ka na masasaya ka pa, eh, nabago yung desisyon mo. That's why you said, I have a change of heart. Tama? I have a change of heart. Kapag mabago-bago yung desire ng ating puso, at hindi natin masitin kung ano ba talaga, kung tayo nasa swing, na madaling tayong magkasala.
That's why we need to be careful in every decision we choose. Kailangan natin maging laging, sabi dito, careful sa bawat decision na ating gagawin at gagampanan, mga kapatid. Sa bawat bagay na didesisyon na natin, piliin natin, laging may bunga yan. Maaari kang magkasala o maaari kang lumakad sa katwiran ng Panginoon. Without the guidance of the Lord, it is impossible to change. Tandaan mo to, no? Without the guidance of the Lord, it is impossible for us to be changed. Kung hindi siya yung nagiging sentro ng ating buhay, ng ating puso, imposible na tayo ay makabago. Do you think that the Lord chose David because of his skills? Do you think that God chose David because of his appearance? The Lord chose David because of what is installed in our own sons. Pinili ng Panginoon si David dahil meron si David na wala dun sa kanyang mga kapatid, na wala dun sa ibang mga kawal, na pwede naman piliin ng Diyos, tama? Pwede naman piliin ng Diyos yung mga kapatid ni David, sa totoo lang, pwede naman yun. Pero tandaan mo, ba't pinili ng Panginoon si David? Because si David is may preference na yung kanyang puso ay laging nakatahan o laging tumatawag sa ating Diyos. Tama, kaya nga sinabi palagi ng Panginoon kay Solomon, kung ikay magiging katulad lamang ng iyong ama si David, kung ikay magiging katulad lamang lagi. Kaya tandaan mo ito, kapag ang puso mo ay nakatuon sa Panginoon, the Lord always remind your name. Tama, laging iniaalala ng Panginoon yung pangalan mo dun sa mga saling langit. Tandaan mo, sinong inaalala ng mga tao sa panahon noon nung dumating ng Panginoon? Ang lahi ni David. Anak ni David. Tama? Bakit? Because they know na si David ay sumunod at naglingkod sa Panginoon ng buong puso. Tama? Kapag ka sumusunod ka sa Panginoon, God remembers your name. God remembers you. Tama? Ito ang iiwanan natin sa ating mga kapatid. Sabi dito, speak the truth in your heart. An integrity that no matter what happened, no matter what in our world today, no matter what kind of appearance you are, prepare your heart always for God. Ulitin natin, ano? Speak the truth in your heart today. The integrity of no matter what happens in our world today, no matter what appearance you are, still prepare your hearts for God. Hayaan mo magsalita ang puso. Sabihan mo ng katotohanan ng iyong puso. Tama? John 14:6, anong sinabi? I am the way, He is the truth, and He is the light. No one comes to the Father unless through Him. That's why you need to speak the truth in your heart. Sino ba yung katotohanan? Sino ba yung daan? Ang ating Diyos. Pag sinabi natin integrity, palabra di uno. Hinahayaan mo na ikay nakikipag-isa, naglilingkod sa Panginoon ng buong lakas, buong puso mo. Na hindi ka tatalikod sa Kanya. Ano pa ang sabi diyan? That no matter what in our world today, na kahit na merong anuman sa ating mundo na ngayon natin ginagalawan, na kung saan ang lahat ng tao ay nakatingin, nakapokus sa social media, nakapokus sa appearance ng tao, nakapokus sa status ng tao, nakapokus sa maraming bagay patungkol sa appearance, sabi diyan sa itsura at wangis ng tao, ang Diyos naman ay tumitingin sa iyong puso. Kaya ihanda mo palagi at hayaan mo ihanda ang iyong puso sa ating Diyos. Amen? Amen. So I hope and I pray na inuunawaan natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin sa ngayon. Sapagkat napaka-importante maintindihan natin na sa kabila pala ng lahat, sa kabila pala ng mga bagay na marami ng kaguluhan sa ating mundo, tinitingnan pa rin tayo ng Diyos. Just like in the days of Noah. Just like in the days of Noah. Inahan mo ba yung katwiran ng Panginoon? Nais mo bang lumakad sa katwiran ng Panginoon? Sa kaluwalhatian ng Diyos? At inahayaan mo bang yung puso patungo sa Panginoon? Amen? Amen. Ayaw natin sa tayo.